Kapag nakita kita sa araw ng kasal mo, magiging maligaya na rin ako. Kahit nasa labas lang ako ng simbahan. Basta matanaw lang kita. Hindi mangyayaring ilusyon ninyong yan. Dahil ngayon din, sa ayaw niyo sa gusto, ihahatid ko kayo sa leprosarium. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Pagtanggap, pagharap at pagpapatuloy sa buhay. Kusa nga bang pagpapalaya ang mga ito ng mga bigat na dinadala natin sa ating dibdib? Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Lyra sa ating dunang sa kanyang panahon. Ito na po ang huling pagdalaw ko sa inyo dito sa leprosarium, Tay. Hindi ko inaasahang yan ang sasabihin mo sa akin sa pag-uusap natin ito, anak. Alam kong magiging masakit po sa inyong hindi na natin magiging pagkikita. Pero yun po makabubuti sa mga panig natin, Tay. Kalimutan niyo na ako. At kalilimutan ko na rin kayo. Lyra, anak. Hayaan niyo na ako magkaroon ng buhay na nakahiwalay sa buhay ninyo, Tay. Kung kalilimutan na natin ang isa't isa, pareho na tayo makakalaya sa mga pangamba. Dad, kumusta? Eto, masayang-masaya nang matanggap ang text mo na ikakasal ka na. Sa wakas, mapapanatag na rin ako dahil lalagay na sa tahimik ang anak kong mahusay na arkitekto. At dahil nalalapit na ang araw ng kasal ko, kaya magpalakas ka, Dad. Gusto kong sa araw na yon, naroon ka rin sa harap ng altar at gwapong-gwapong naka-Amerikana. Oh, seryoso ka ba? Kailangan ba talagang naroon ako? Well, kung buhay ang mami, kayong dalawang gusto kong naroon sa kasal ko. Pero kung dalawa na lang tayong natitirang nagmamahalan dito sa mundo, it's a must, Daddy. Kailangan mong dumalo sa kasal ko. Luis. Ay, Luis. Oras na ng pag-inom natin ng gamot. Tayo na sa loob. Para saan pa ba ang pag-inom ko ng mga gamot, Beata? Mababago pa ba lang mga gamot na yan ang naging paglayo sa akin ng aking anak? Ang mga gamot para sa pagaling mo. Kailangan pa rin ng mga iyon ng katawan mo. Kaya tara na sa loob. Lumilipas na ang oras ng pag-inom natin ng mga gamot. Napakasakit. Nadudurog ang puso ko sa tuwing sumasagi sa isip mong hindi na ako dadalawin dito ni Lyra. Tao ka, oo. Aaring nung huling araw na pumunta siya rito, yun ang nararamdaman niya. Pero hindi siya rin matitiis ng iyong anak, Luis. Naniniwala ako. Dadalhin at dadalhin siya pabalik ng kanyang mga paarito. Lyra, halika dali, lumapit ka dito. Tingnan mo yung nasa balita. May mga leper na tumakas mula sa leprosarium. Ay, Diyos ko. Sa leprosarium na kinaruroanan ni Itay, doon sila nagsitakas, Melay. Ay, teka. Yung matandang lalaking nadaanan ng kamera, si Mang Luis, oh? Oo nga.
Si Itay! Ayon sa news, nag-ipon-ipon daw sila sa isang university belt sa Manila. Kailangan puntahan ko si Itay doon. Kailangan maibalik ko siya sa leprosarium. Sa ayaw niya sa gusto, ibabalik ko siya sa lugar na yun. Alam niyo bang binigyan niyo ako ng malaking problema sa ginawa niya pagtaka sa leprosarium? Ano pa kasi iniisip niyong gawin dito sa labas? Magpapakalat-kalat kayo dito. Hindi niyo ba alam na lilikhala kayo ng takot sa mga tao? Gusto ko lang kasing makita ka sa araw ng kasal mo, anak. Pinag-usapan na natin ang lahat tungkol sa mga pagitan natin. Bakit ayaw niyo pa rin intindihin yun, Itay? Kapag nakita kita sa araw ng kasal mo, magiging maligaya na rin ako. Kahit nasa labas lang ako ng simbahan, basta matanaw lang kita. Hindi mangyayaring ilusyon yung yan. Dahil ngayon din, sa ayaw niyo at sa gusto, ihahatid ko kayo sa leprosarium. Hi, Melay. Tinatawagan ko si Lira sa cellphone niya pero hindi sumasagot eh. Kaya naisip kong daanan na lang siya rito. Ngayon kasi kami final na makikipagsara sa venue ng aming kasal. And just the same, dadaanan na rin namin yung para sa catering services for final tasting. Kanina pa siya umalis. Dala yung kotse niya, Walter. Ha? Hindi nga rin siya sumasagot sa mga text ko. Kaya hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Kaya plaka ako, hindi ko namataan ang kotse niya sa garahe. Pero hindi mo ba alam kung saan siya pumunta? Mahalaga kasing mga lakad namin ngayong araw na ito eh. Hindi rin kasi kami nagkausap bago siya umalis. Yun nga, hindi rin siya sumasagot sa mga text at tawag ko. O sige, alis na ako. Sisikapin ko pa rin siya makontak. Baka naman may bigla ang business seminar na dinaluhan. Kaya hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hayaan mo, kapag nakontak ko rin siya, sasabihin ko na nanggaling ka dito. Okay. Sige, I'm sorry, Walter. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yong sa leprosarium nagpunta si Lira. Hindi mo dapat malaman ang lahat. Luis, tanggapin na natin na ang lugar na ito ang ating mundo. Dito, makapamumuhay tayo ng panatag. Malalayo tayo sa panganib ng diskriminasyon. Diskriminasyon maging sa sariling kadugo. Ang ituring akong isang buhay na patay. Minsan, inililigaw lang ang tao ng mga mali niyang nararamdaman, Luis. Pero sa huli, maaantig pa rin ang kalooban. Salamat sa pagiging mapagmalasakit mo. Hindi lang sa akin, kundi sa mga pasyenteng nandito sa pasilidad nito. Malaking tulong ang pag-alalay mo sa aming mga damdamin, Beata. Walter, anak! Yan. Mukhang gumaganda ng kalusugan at pangakatawan mo rito ah. Siyempre. Ikaw na nga may sabi, kailangan maging fit and healthy ako sa araw ng kasal mo. Oo. Idinaan ko rito yung isusuot mo para sa kasal ko. Para maisukat mo rin. Bay, sige. Akin na yung kahon para maisukat ko ng lahat sa mga nasa loob niyan. Ba, parang kotse ni Lira yung mabilis na lumabas sa compound ng leprosarium. Anong ginawa ni Lira dito? Bakit siya nagpunta rito?
At sinong pinuntahan niya rito? Ang ganitong sitwasyon ang kinatatakutan kong dumating. Kaya inilihim ko sa iyo ang lahat, Walter. Natatakot akong layuan mo ko. Sakaling malaman mong tungkol sa sakit ni Itay. Kaya mas minarapat mong sabihin sa akin, matagal nang patay ang iyong ama, Lira. Dahil kung sinabi ko sa iyo buhay pa siya, tiyak na hahanapin mo pa siya sa akin, Walter. Tatanungin mo ko ng mga katanungang hindi ko alam kung saan ko hahagilapin ang mga kasagutan. Kung paano ko sasagutin. Hindi lang naman ikaw ang naglihim sa pagitan ng relasyon natin. Anong ibig mong sabihin, Walter? Kung bakit ako nasa leprosarium din ang araw na yon, same facility rin na ginagamot si Daddy. Pero wala akong planong ilihim sa'yo ng permanente ang lahat. In fact, sorpresang magiging pagdalo niya sa ating kasal. Nang araw na yun na nakita kita sa leprosarium, yun ang araw na inihatid ko ang mga isuso ni Daddy para sa pagpunta niya sa ating kasal. Pero ako, napakasama akong anak, Walter. Lira, Itinatwa ko ang aking ama dahil lamang sa pansarili kong mga takot. Masyado ako naging makasarili. Walang mahalaga sa akin kundi ang aking sarili. Napakaganda ng anak ko, Beata. Bagay na bagay sa kanyang suot ng damit pangkasal. At napakagwapo rin ng manugang mo sa suot niyang Amerikana, ha? Anak ko yata yung gwapong pinag-uusapan nyo. Kanino pa magmamana yan eh. Hindi ako tututol sa sinabi mo, kumpare. Oh. Kahit naman sa ang anggulo tingnan, litaw na litaw ang kagandahan lalaki niyo mag-ama. Ang nakatatawa sa atin, nasa iisang facility lang pala tayo. Pero hindi tayo magkakakilala kung hindi pa ikinasal ang ating mga anak. Sobrang mahihiyain kasi itong si Luis, Oscar. Abay, kung hindi ko pa pipiliting lumabas para sumali sa mga kasayahan sa pasilidad, hindi talaga lalabas ang kanyang silid. Ang mahalaga, parang iisang pamilya na rin tayo ngayon. Magdadamayan tayo sa isa't isa pagbalik natin sa facility. Maraming salamat sa pagpapahintulot mong makadalaw ka sa araw ng kasal mo, anak. Ngayon, maligaya na akong babalik sa leprosarium. Kayo ang aking ama. Kaya karapatan ninyong masaksihan ang pinakamahalagang araw nito sa buhay ko. Tay. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko malilimutan ang araw na ito na nagkasama tayo. Lagi kong inaasam ang mga ganitong pagkakataon. Ay, Tay. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin po ninyo ko sa aking mga pagkukulang. Patawarin mo rin ako sa mga sandaling naghinanakit ako sa iyo. Pero hindi binago ng lahat ng yun ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Wala akong hinangad palagi, kundi ang kaligayahan mo.
Walang perpektong kaligayahan, lalo pat kung wala ang kapatawaran. Ang pagpapatawad ang tugon sa pagkakaroon ng isang masaya at panatag na buhay. Walang mabigat na kasalanan sa pagpapatawad. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo nang ulit-ulitin sa tenga ko mga pangyayari ng araw na yon. Noong mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero bakit hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko hinawakan si inay ng araw na yon? Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapakita ng magandang impluensya ng isang ama upang maprotektahan ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosita sa ating dunang sa kanyang panahon. Buwisit na ulam to! Buwisit na bahay talaga ito! Buwisit! Ito! Ano na naman bang problema mo at pinagdidiskitahan mo ng init ng ulo, pati pagkain? Hindi ka ba kinikilabutan? Pati kanin tinatapon mo? Wala ka bang alam iluto kundi paksiw na isda? Pati hininga ko amoy paksiw na eh! Kung ginagamit mo lang na dahilan yung paksiw na isda para gumawa ng gulo, pasensya ka na. Pero hindi kita papatulan. Masasayang lang ang laway ko dahil hindi naman ako mananalo sa mga bulok mong katwiran. Oh, saan ka pupunta? Nagugutom ako eh! Pagluto mo ako ng kalderetang baka! Hoy! Magbalik ka rito! Rosita! Minsan, kuya, nakakapagod na rin unawain yung mga walang dahilang pagwawala rito sa bahay ni Itay. Naawa nga ako kay Nay dahil siyang sumasalo sa mga galit ni Itay. Masyadong mapaganap. Hindi naman nagbibigay ng pera samantalang ang lakas kumita sa diskarte niya. Kung bakit naman kasi, habang tumatanda si Itay, lalo nagiging masama ang mga kostumbre. Kahit nga tayo, hirap na siyang pakisamahan. Malakas kasing impluwensya sa kanya ng mga taong nakakasalamuha niya sa labas. Kung anong isuso sa kanya, ginagawa niya. Di nga sana balik kung para sa kabutihan ng itinuturo sa kanya. Ganun ba kahina ang Itay? At wala siyang sariling disposisyon, kuya? Yan kasi ang obserbasyon ko sa kanya. Ang hindi pa maganda, dinadala pa niya hanggang dito sa bahay yung mga baluktot na katwirang nasasagap niya sa mga kainuman niya. Kursunada mo pala si Roxy. Bakit hindi mo papilan? Bibigay ka agad sa'yo yun. Lalo na kapag nalamang malakas ang diskarte mo sa buy and sell ng mga second hand na mga piyesa ng truck.
Panay din kasi sulyap sa akin pag kumakain ako sa kantin nyo ni Grete. May malamang. Binibuild up ka na rin sa kanya ni Grete. Alam na niyang maibibigay mo ang kakapritsyo niya. Kaya nagpaparamdam na sa'yo. Pag nagkataon, magpinsan pa ang siyota natin, ha, kuya? Tuhog, kumbaga. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, Sixto. Kaya lahat ng putahe, tikman na natin. Kahit bawal, no, kuya? Ito lagi ang tandaan mo, ha, Sixto. Walang bawal-bawal sa taong gustong lumigaya. Kahit pabawal na kaligayahan yun. Hoy! Kayong dalawa! Mabuti na sa lubong ko kayo. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay. May ipagagawa ako sa inyo magkapatid. Achievement test po namin sa online class namin mamaya eh. Kaya hinahabol ko po oras, Chalagring. Ako po, may online experiment kami gagawin sa science. Kaya bumili po ako ng mga test tube na gagamitin. Ay, nako! Huwag niyo akong bigyan ng kung ano-anong alibay. Kung hindi ay susumbong ko kayo sa tatay niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo gulpihin pag-uwi niyo ng bahay. Nasaan na ang mga batang yun? Malapit nang magsimula ang online class nila. Hindi pa rin nagsisiuwi ngayon. Ano ba yan? Yung mga cellphone nila. Nandun at pareho palang nakacharge sa tabi ng laptop nilang nakabukas. Manny, halika, buhatin mo isa-isa yung 5 sakong panambak na ito. Oh. Tambak mo doon sa flooring na banyo para kapag dumating yung magtatrabaho, sisimentohan na lamang niya agad yung flooring. Oh, hindi ho ako pwedeng magbuhat ng mabigat, Chalagring. Anong hindi pwede? Dahil yun ang sabi ng nanay mo, ganon. Alam mo, hayang nanay mo, tinuturuan ka ng katamaran eh. Ella, paliwanag mo ka kay Chalagring. Chalagring, totoo naman po yung sinasabi niya eh. Hindi po talaga po pwede magbuhat na mabigat si Kuya. Isa ka pa eh! Natuto ka rin ng katamaran sa nanay mo, no? Halika, doon ka sa kusina. Tulungan mo ako sa niluluto ko merienda para sa mga trabahador na bebentahan ko mamaya. Halika na! Talaga palang hindi mo binibigyan si Rosita sa kinikita mo sa pagbubayan siya ng mga lumang piyesa ng truck, ha, Sixto? Sa mga bisyo ko lang, kulang pa ito kinikita ko eh. Lalo na ngayong hawa ko na si Roxy. Nakasama na sa mga ginagastosan ko. Sa bagay, yung mga asawa, dapat talagang hindi pinamimihasa sa pera para matuto silang dumiskarte para sa sarili nila. Total, ang papel na lang nila sa buhay natin, ipagluto tayo at ipaglaba. Kaya nga si Rosita, kapag humihingi sa akin ng pera, binabato ko na lang ng pambili ng sabong panlaba. Manny! Ay, naku, Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo sa puwitan? Nay, ayaw pong minto ng pagdurugo ng almoranas ko eh. Naku! Natatakot na po ako. Ella! Ella, halika muna dito! Ay! Ang kuya mo, kailangan dalhin natin sa ospital! Ay, Diyos ko! Ang Kuya! Dali! Tumawag ka na ng tricycle sa labas! Kailangan maisugod natin sa pinakamalapit na ospital ang kuya mo! Opo, Nay! Bakit ba?
akong sinisisi mo sa pagsumpong na sakit ni Manny. Si Ate Lagring ang nag-uutos sa kanya para buhatin ang 5 sako ng panamba. Kung di ba naman talaga tangay ang anak mo, di sana sinabi na sa tiyang niya na may almurana siya. Ay, sinasabi na nga ni Ella, pero pinuputol agad ni Ate Lagring yung mga sasabihin nila. Hindi sila pinakikinggan. Oh, wala naman ng problema, di ba? Nabigyan na ng gamot na pampaampat ng dugo si Manny. Ano pa ang sinusumbat mo sa akin? Hanggang kailan niyo ako gagantihan ng mga kapatid mo sa kasalanang hindi ko ginawa? Hanggang kailan niyo ibibintang sa akin ang pagkamatay ng inay ninyo? Pero sana lang, huwag namang idamay ng mga kapatid mo sa galit nila ang mga anak ko. Di ba sinabi ko na sa'yo kahit kailan, wag na wag mong babanggitin ang pagkamatay ni inay? Naroon ka ng araw na yon, Sixto. Ikaw ang nagpainom sa kanya ng tubig sa pamamagitan ng tubong nakakabit sa ilong ni inay. Kitang-kita mo nang dire-diretsong maagos sa may paanan niya yung tubig na ipinainom mo. Nang hawakan mo ang kanyang pulso, hindi na tumitibok. Huwag mo nang ulit-ulitin ang mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko inawakan si inay ng araw na yon. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Alam ko, ng mga panahong yun, sinusundo naman talaga ni Rosita ang nurse sa health center na nagpapakain kay inay sa pamamagitan ng tube feeding. Kinukwento sa akin ng nurse lahat. Ayaw pakialaman ni Rosita pagpapakain kay inay dahil kung magkamali nga naman siya ng proseso, maaaring ikamatay yun ni inay. Bakit pinaniwala mo kung namatay si inay? Dahil sa maling pagpapakain ni Rosita sa tubo? Dahil yun ang paraan ko para makawala sa sumbat ang konsensya. Sa ginawa kong pagtanggi para alagaan si inay nung nabubuhay pa siya. Naghanap ako ng masisisi sa pamamagitan ni Rosita. Sa kanya ko ibinato ang lahat para hindi niyo makita ang aking mga pagkukulang bilang nakatatanda niyong kapatid. Kung ganon, ang laki pala ng kasalanan natin kay Rosita. Tinuruan natin si Sixto na kamuhian siya. Pati mga anak nila idinamay natin sa galit na wala naman palang batayan sa simula pa lang. Bakit naman kasi? Batid ko ang totoo pero pilit ko pa rin pinanindigan ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lahat ng sakit at paghihirap ng loob na gusto niyong ipadana sa akin, kaya kong tanggapin. Pero wag lang sa mga anak ko, Sixto. Kung wala kang pangarap na magkaroon sila ng maayos at magandang buhay sa hinaharap, Ako yun ang pinapangarap ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran sa inyo ng mga bata, Rosita. Siguro, simulan mo sa sarili mong pagpapatawad sa iyong mga pagkukulang. Hindi naman kami madamot ng mga anak mo sa pagpapatawad. Noon pa man, wala kaming hinihintay, kundi ang madama ang iyong kalinga at pagmamahal. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang isang panghabang buhay na proseso. Lahat tayo ay nagkakasala at kailangang magsisi dahil ito ang inilaang paraan sa atin
upang lumaya sa ating mga kasalanan sa kanyang panahon. Nalagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Conchilio! Sa pamamagitan nito, matatauhong ka na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. Ngunit marami pa rin ang waring hindi naniniwala rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Valerie sa ating dunang sa kanyang panahon. Mami, saan kayo pupunta? Oh, may date ang mami mo, anak. Date? Oh, yes, Kuya Fernando. Kanino? Sinagot niyo na ba si Mang Tomas? Ay, hindi ah. Tsaka wala akong gusto sa kanya, no? Mas matanda pa nga siya sa walang yamon daddy eh. Bakit ko siya papatulan? Eh, di pinagtawanan lang ako ni Amado. Eh, sinong kadate mo? Si Walter. Isang gwapong binata. Yung sinabi niya sa akin last week na nakilala niya sa isang dating site? Oh, yes, Iha. At boyfriend ko na siya. Oh. What? Mami naman! Bakit niyo ginawa yun? Eh, bagay naman kami, hindi ba? Hindi naman ako mukhang matanda. Mami, bukod sa ang bata ng Walter na yun, hindi niyo pa siya lubos na kilala. Mas makikilala ko siya ngayong BM ko na siya, anak. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan na ngayon ang pangangatuwiran mo, Valerie. Ano ba nangyari sa'yo? Ang walang hiya kong asawa. Nag-post na naman ng pictures nila ng babae niya. At nasa abroad pala sila. Nagpapakasarap. Ang kapal na mukha nila. Walang hiya ka, Amado. Sa kabila ng pagmamahal at katapatan ko, nagawa mo pa rin ako pagtaksilan. At sa kumari pa natin, walang hiya ko. Bakit ba kita iiyakan? Wala ka namang kwentang lalaki. Mabuti pa, tawagan mo ko si Walter. Yayayain ko siya mamasyal. Tama. Wala namang pasok bukas sa office. Maghapon kaming lalabas. Nag-enjoy ka ba sa lunch natin? Oh, yes, babe. Ang sarap na pagkain. Sabi ko na magugustuhan mo dito eh. Kaya lang, ang laki ng nagastos mo. Oh, it's okay. Basta ang importante, we're happy. Sorry Ikaw na naman ang gumastos sa date natin. Oh, Alam ko kasi, maliit lang kita ko sa trabaho. Kulang pa nga sa mga gastusin ko. I understand. Teka. Eto, kunin mo. Pera? Oh, Ani ko yan.
Eh di gamitin mong pandagdag sa mga pangangailangan mo. Bumili ka ng damit, sapatos. No. Kakaya naman sa'yo, babe. Oh, come on. Don't be shy. Okay. Girlfriend mo ko, di ba? Kaya hayaan mong tulungan kita. Camille, napasyal ka. May problema ba? Si Mami po, Tito. Dati-dati, pag pareho kami walang pasok sa office, magkasama kami. Nagbabanding. O bakit? Nagbago na ba yun ngayon? Opo. Mula po na maging boyfriend niyang Walter na yun. Tuloy pa rin pala ang relasyon nila. Kakainis nga po, Tito eh. Ay, nako. Madalas din nga po niyang ibili na kung ano-anong bagay ang lalaking yun. Nabola na talaga ng lalaking yun ang kapatid ko. Tito, pagsabihan niyo nga si Mami. Ayoko siya masaktan ulit. Yun talaga ang gagawin ko. At sana lang, makinig siya sa akin. Wow! Ang ganda ng relo mo, Walter. Bigay sa akin ni Valerie kagabi. Magsama kayo kagabi. Ibig mo sabihin, may nangyari na sa inyong dalawa. Wala pa, no? Hug and kisses pa lang kami. Magkasama kami kagabi dahil birthday ng isang kaibigan niya. Sinama niya ako sa party. Pinakilala ka niyang boyfriend niya. Ano pa? Hindi ka nahiya. Bakit ako mahihiya? Gwapo naman itong kaibigan. Pare, matanong nga kita. Hmm. Talaga bang gusto mo si Aling Valerie? Kasi kung gusto mo siya, dapat i-dispatcha mo na si Cindy. Ang tapang pa nga nun eh. Parang Gabriela silang kung magalit. Dick, si Cindy yung talagang mahal ko. Oh, Sideline ko lang si Valerie. Kaya kung may i-dispatcha man ako balang araw, si Valerie yun. no, kawawa naman si Aling Valerie. Oo, kasalanan niya yun. Pumatol siya sa parang anak na niya. Paano kung magalit si Cindy kapag nalaman ng tungkol kay Aling Valerie? My God, Mami! Ang mahal na cellphone na yan. Ibibigay niyo lang doon sa Walter na yun? Camille, love you ko siya. Kaya walang masama doon. Hindi mo ba naiisip na pineperahan ka lang ng lalaking yun? Kasing edad lang siya ni Camille. Kaya nga. Mami, tanggap ko naman kung gusto niya napalitan si Daddy. Dahil pinagpalit din naman niya kayo sa ibang babae. Pero sana naman, huwag naman sa lalaking kasing edad ko lang. Diyos ko. Ang hirap sa inyong dalawa, ha? Napaka-judgmental nyo. Tapat sa akin si Walter. Mahal niya ako. Hindi tulad ni Abado na manluloko. Sinaktan lang ang damdamin ko. Ang gusto lang naman namin, yung wag ka nang masaktan pa muli. Mahalaga ka sa amin. Kaya nagmamalasakit kami sa iyo. Wag mo naman sana masamain yun. Basta balang araw, mapapatunayan ko rin sa inyo na tapat si Walter sa akin. Tandaan nyo yan. Cindy, huwag mong pagsilosan si Valerie. Matanda na yun. Pero niyayakap mo siya, hinahalikan, inaalala. O siyempre, para magkapera ako. Ano? Alam mo namang maliit lang ang kita ko sa trabaho ko. Kaya naisip ko, gawin ko siyang sideline. Para magkapera ako ng malaki. At tama naman ang naisip ko. Hindi mo siya mahal? Natural hindi. Nandidili nga ako kapag hinahalikan niya ako eh. Cindy, sa pera lang niya ako nasasarapan. Kaya huwag ka na magselos. Ang gawin mo, manahimik ka na lang para mas malaking salapi pa ang makuha natin.
Dito na ako sa labas ng bahay ng matandang Valerie na yun. Manda ka sa akin, matanda ka. Kapal ng mukha mo. Pumatol ka pa sa halos anak mo nilang. At ito naman si Walter. Wiling-wili sa perang binibigay mo. Kala naman niya, matutuwa ako. Di bali na maperwisyo ko sa gagawin ko. Basta, maisama ko kayong dalawa. Kakatok na ako. Walter? Ikaw ba yan? Ay, bakit bumalik ka? Ang walang hiya, nang galing pala dito. Oh, bakit mo... Sino ka? Ako si Cindy. Girlfriend na lalaking inagaw mo. Ano? Iniwala sa'yo. Ako lang ang nobya ni Walter. Hoy, tanda! Wala ka pa, kaming dalawa na. At para sabihin ko sa'yo, pera mo lang ang gusto niya, no? Doon siya nasasarapan, naintindihan mo? Ha? Ano? Sinabihan nga niya akong manahimik eh, para magkapera din ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matiis ang panluloko niyo sa akin. Kaya sama-sama na tayong maperwisyo. Sa pamamagitan nito, matatauhan ka na. Tito Fernando! Tito! Camille, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Si Mommy! Dinala ko sa ospital! Bakit? Ano nangyari kay Valerie? Wala naman akong alam na sakit niya. Sinaksak po siya ng babae na nangangalang Cindy raw! Sino babaeng yun? At bakit siya sinaksak? Uy, anong lagay ng mami mo? Kuya Fernando. Buti naman at hindi grabe ang tama mo, Valerie. Sinabi na ba sa'yo ni Camille ang buong pangyayari? Opo, Mami. Sinabi ko na po kay Tito. Matapang pala nobya ng Walter na yun. Hindi ko alam na may nobya na si Walter. At gusto lang niya akong perahan. Tama pala kayo sa inalaan niyo. Kung sa bagay, ginamit ko rin naman siya. Ha? Hindi niyo talagang gusto ang lalaking iyon? Oo, anak. Ginamit ko lang siya upang malimot ko yung sakit sa ginawang pag-iwan sa akin ni Amado. Ipinakita ko sa mga tao. Kung kaya niya akong palitan, kaya ko rin siyang palitan. Kaya kumuha ko na mas bata, mas gwapo kaysa sa kanya. Mami! Pero mali ako sa ginawa kong pagganti. Muntik pang manganib ang buhay ko. Oh, Valerie. Sadya nga palang hindi mga itutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng panibagong pagkakamali. Ano ngayon ang plano mo? Hindi na ako magsasampa ng reklamo laban kay Cindy. Hahayaan ko na lamang sila ni Walter. Ako naman, pagagalingin kong mag-isa ang sugat ng puso ko. Alam ko naman gagaling din ako. Dahil tutulungan ako ng pinakamagaling na manggagamot. At yun ay ang Panginoong Diyos. Lahat ng tao'y nakadarama ng silakbo ng damdamin. Kaya bago gawin ang iniutos nito, ay marapat lamang na pag-isipan mo lang mabuti upang huwag mapahamak sa kanyang panahon.
Pinagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ikaw pala, kuya. Napasyal ka. Walang yakap. Kuya, bakit mo ko sinampal? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong ginagamit na lisensya ang kanilang katandaan upang maituwid ang kanilang kamalian. Ganito po ang naging karanasan ni Annalyn sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi ko alam, Elson, kung matatagalan kong magkalayo kami ni Crisel. Kaya mo yan, kuya. Mabilis lang naman yung 2 years eh. Oo nga naman, Kuya Robert. Tama si Elson. Isipin mo na lang, para sa inyo ng mga pamangkin ko yung pagsasakripisyo ni Ate Crisel. Oo nga, kuya. Lalo ngayon na wala kang permanenteng trabaho. Sana nga, magkaroon uli ako ng trabaho at talagang hindi ko na paalisin pa si Crisel. Nandito lang kami. Handa kami ni Elsong damayan ka sa iyong kalungkutan. Salamat, Annalyn. Ang mabuti pa, dito na lang kayo kumain ng mga bata, kuya. Nang mabawasan yan, lungkot mo sa pag-alis ni ate. Oo nga. Paborito mo yung ulam na niluto ko. Salamat sa pag-aayos niyo ng banyo ko, Omeng, ha, Robert? Okay lang yun, Jenny. Hindi naman malaki sira ng banyo mo eh. Isang hapunan lang ang katapat niyan. Ano ka ba, Oming? Uy, ayos lang yun, pre. Hapunan lang naman eh. Siya nga naman, Robert. Huwag ka nang mahiya. Kung gusto niyo, inuman pa tayo eh. Oh, Ha? wow, Naku. game pala to si Jenny. Talaga. At mabilis din akong mag-alis ng Nang ano? ng lungkot. Ah. Di ba nasa abroad ang misis mo? Kaya malungkot ka? Akala ko kung ano na eh. Kaya ko rin mag-alis Ng- ng lahat ng gusto mong alisin ko. Ate Crisel, kumusta ka naman dyan? Heto, pinipilit pa rin kayanin ang lungkot. May good news ako sa'yo. Si Kuya may trabaho na. Nabanggit nga niya nung huli ko siya makausap. O kaya lalo na kayong makakaipon, ha? Yan naman talagang ibig ko mangyari eh. Kaya lang, Annalyn, nag-aalala ako eh. Saan? Baka dahil sa pangungulila, mambabae kuya mo. Ano? Maraming pangyayaring ganon, di ba, Annalyn? Inaaliw na namin si Kuya. At inaasikaso ko rin yung mga anak nyo. Maraming salamat sa inyo, ha? Sana nga, huwag kaming matulad ni Robert sa ibang pamilya ng mga OFW na nawawasak dahil nagluko yung isa. Ayoko mangyari sa amin yun. Hayaan mo, ate. Palagi kong paaalalahanan si Kuya. Kahit na kapatid niya ako, ha? Hindi ko siya kukonsintihin pag ginawa niya yun.
Sunday naman bukas, wala kang trabaho. Ano kaya kung ipasya natin yung mga bata? Maganda yan, ha? Hindi lang silang ma-relax, kundi maging tayo. Ayan, sige, sasabihin ko sa mga anak natin para mag-ready na sila. And so, nga pala, isama na rin natin sina Kuya Robert at yung mga pamangkin ko. Kasi mula nung umalis si Ate Crisel, napansin ko, hindi na nakakapamasyal ang mga bata. Okay lang sa akin yun, kaya lang, baka hindi okay kay Bayaw. Bakit naman hindi magiging okay sa kanya? Sigurado nga matutuwa yun pag niyaya ko. Malay mo, may iba siyang gustong kasamang ama siya. Ano? O naman, bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Meron ka bang alam na kakaibang ginagawa ng kapatid ko? Siguro nga dapat malaman mo na para mapagsabihan mo si Kuya. Kasakaling mailigtas mo siya sa kapahamakan. Bakit? Ano ba yun? Sabihin mo na. Para hindi ako nabibitin ng ganito. Kapatid mo, Ano? ang bababae. Baka naman nagkakamali ka lang dyan, Elson. Hindi. Dahil maraming beses ko na silang nakitang naglalampungan ni Jenny. Ano? Diyos ko, bakit ginawa yun ni Kuya? Kawawa naman si Ate Crisel. Mahal na mahal pa naman siya. Gusto ko sana kausapin si Kuya Robert, kaya lang baka masamain niya. Ang mabuti pa siguro, ikaw na ako mausap sa kanya. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Ano bang sasabihin mo sa akin, Annalyn? At pinuntahan mo pa ako dito sa trabaho ko. Nakarating sa akin yung balitang may relasyon daw kayo. Ha? Nung bago naming kapitbahay na si Jenny. Yung ba? Gwapong kuya mo eh. Kaya pinatulan niya ako. Kuya, wag ka sana magagalit, no? Pero panluloko kay hipag yung ginagawa mo, eh. Ikaw naman, naglilibang lang ako. O paano kung ganyan din yung gawin niya doon? Ano? Makipagrelasyon din siya sa iba. Annalyn, Oh, syempre ayaw mo, di ba? Kaya wag mong gawin sa kanya yung ayaw mong gawin sa'yo. huwag ka nga makialam sa amin. Lalaki ko at walang mawawala sa akin. Kaya okay lang kahit mambabae ko. Anak ko, mali yung katuwiran na yan. Tama na! Umalis ka na. At isara mo yung bibig mo, ha? Kung ayaw mong maggalit ako ng gusto sa'yo. Parang alam ko na kung bakit ka narito sa bahay ko, Annalyn. Tungkol sa kuya ko, kay Kuya Robert, Jenny. Sabi ko na eh. Alam mo naman na may asawa yung kuya ko, eh. Eh, bakit pinatulan mo pa? O wala naman dito misis niya. Kaya walang problema. Hindi pa rin tama yung ginagawa nyo. Binawasak mo unti-unti yung pamilya ng kapatid ko. Layuan mo na siya. Paano kung ayaw ko? Sasabunutan mo ko? Ano ka ba? Eh kung ang kuya mo nga eh, hindi mo makumbinsing iwan ako, eh di lalo na ako. Ang gwapo niya naman kasi. At ang galing pa. Kaya pwede ba? Huwag ka nilang makialam. Ay, ikaw pala kuya. Napasyal ka. Walang yakap. Ay! Anay? Bakit mo ako sinampal? Bakit? Wala naman akong kasalanan sa'yo, ah. Bakit nagsumbong ka pa rin kay Crisel? Kahit binalaan na kita. Bakit? At kinausap mo pa si Jenny, lalayuan ako. Nagmamalasakit lang ako. Dahil ayoko masira ang pamilya mo. Wala kang karapatang panghimasukan ng buhay ko. Mas matanda ako sa'yo. Eh, mali yung ginagawa mo. Kasalanan na sa batas ng tao, kasalanan pa sa batas ng... Wala kang pakialam! Ikaw, ha? Ito na ang huling panghihimasok mo sa buhay ko. At ayoko nang pupunta ka pa sa bahay ko. Dahil ka, Jenny, sisirain mo pagiging magkapatid natin. Wala akong kapatid na pakialamera at talahira. Wala!
Sabi ko sa'yo, Han, maganda yung movie na yun eh. Oh, pabihira. Nanood na tayo ng comedy film, malungkot ka pa rin. Pasensya ka na, Elson. Naaalala ko lang kasi si Kuya. Ilang buwan na rin wala akong balita sa kanya. Kasi nga, pinangangatawanan na niya ang relasyon niya kay Jenny. Sayang ang mahigit 12 years na pagsasama nila ni Ate Crisel. Kanya! Ano po? Ang kuya ko na aksidente? Jenny, salamat at narito ka na. Marami ako inasikaso. Kaya ngayon lang ako nakaparito, Robert. Hindi bali, ang mahalaga, narito ka na ngayon. May mag-aasikaso na sa akin. Ay, hindi. Ha? Hindi ako magtatagal. Magpapaalam lang ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Nalaman ko na, dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, matatagalan bago ka makalakad. Oo nga. Nakakatakot naman ang lagay mo ngayon. Ayoko mag-alaga ng may kapansanan. Hirap yun. Kaya, kinatapos ko na ang relasyon natin. Hindi. Sorry, Robert. Nagpapakatotoo lang ako. At least, kinausap kita ng diretsyo. Kesa naman sa bigla na lang kitang takasan. Jenny. Balikan mo na lang ang asawa mo. Baka mapagtiyagaan ka pa niya. Kuya Robert, Annalyn. nalaman ko nangyari sa'yo. Kaya ako nagpunta. Kahit nagalit ka. Nakita ko rin si Jenny lumabas dito. Iniwan na ako ng walang yan yun. Tama ka. Isang malaking pagkakamaling ginawa kong pagpatol sa kanya. Dahil doon nawasak ang pamilya ko. Maging ang samahan natin bilang magkapatid. Magpasalamat ka na rin. Nakusa kang iniwan ng babaeng yun. At buhay ka pa rin. Maitutuwid mo pa ang mga pagkakamali mo sa buhay. Patawarin mo ako, Annalyn. Dahil sa kahibangan ko, napagbuhatan kita ng kamay. Kinalimutan ko na yung kuya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Makakalakad ka uli. Salamat, kapatid ko. Kakausapin ko rin si Ate Crisel. Nabigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. Magpasalamat sa Diyos ang may mabuting kapatid, sapagkat siya'y biyaya na inyong nakamit sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ikaw ang sarado utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakan demolisyon dito sa Pangisdaan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
May malaking kahulugan nga ba ang buhay? At namumuhay nga ba tayo alinsulod sa tunay na kahulugan nito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rading sa ating dunang sa kanyang panahon. Rading! Rading! Ay! Ikaw pala, friend. Dahil sa gawin rito at nag-aayos ako ng mga lambat ko. Rading, nabalitaan mo na ba yung gagawin ditong reklamasyon sa pangisdaan? Eto, nakasaad dito sa pinamimigay ng mga papel ni Berto. Eto, Pumapil na naman pala yung Berto na yan sa reclamation. Walang kamala-malasakit sa mga kapwa niya mangingisda. Kapag nakita ko yung taong yan, bibigwasan ko talaga yan. ang problema nga, ayon dito sa nakasaad pa rin sa papel, binibigyan lang tayo ng isang buwang taning para umalis sa lugar na ito. Pagkaraan daw ng taning na yon, sa ayaw at sa gusto natin, gigibay na nilang palaisdaan natin. Bakit ba yung hanap buhay natin mahihirap ang pinagdidiskitahan nilang sirain? Pili-pilit nilang tabunan ng dagat dahil lang sa land reclamation projects nila. Wala na ba sila maisip na proyekto? At pati dagat na nananahimik, pepermisyuin nila? Kapag natuloy ang reklamasyon, Dolor, saan naman kaya nila tayo itatapon? Sa halip na nakakapangisda yung asawa natin pagtitinda rin tayo ng maayos dito sa palengke, paano yan? Kaya nga nalulungkot ako habang papalapit ang taning na ibinigay nila sa atin. Isipin mo ang tagal-tagal na natin magkakapitbahay sa lugar na ito. Pagkatapos magkakahiwa-hiwalay tayo. Dahil lamang sa reclamation? O minsan nga nakapaghihinanakit din yung sinasabi nilang pag-unlad Ay tayo mahihirap yung naapekto na kung ano-anong proyekto. Kung alam lamang nila na libo-libong mangingisda, kasama na ang mga pamilya ng mga ito, ang aalisan nila ng kabuhayan dahil sa pagpapatuloy ng kanilang mga proyektong pangrelokasyon. Ay, mukhang galing mo umilang, ha? Rading, tika, ano ba? Tado ka. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman ako ginagawang masama sa iyo. Yung kawalan mo ng malasakit sa aming mga kasama mo sa pangisdaan, yun ang ikinabibwisit ko. Kaya babasagin ko yung pagmumukha ko. Teka. Maliksi ka, ha? Parte lang naman ako ng pamamigay ng proyekto para sa relokasyon. Karapatan ko yun dahil gusto kong kumita ng pera. At sabihin mo makasarili ka. Sa halip na paglubagin mo mga loob namin, gumagawa ka pa ng paraan para umalis kami agad dito. Ikaw ang saradong utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakan demolisyon dito sa pangisdaan. Ganon? Ha? Ganon ba, Berto? Kapag tinabunan ng ilang bahagi ng dagat, makagagawa ng mga artipisyal na isla na magpapalawak sa mga teritoryo ng mga syudad. Lilikha yun ng mga oportunidad para sa komersyal na pag-uunlad at makapagbibigay ng mga trabaho. Bakit ba hirap na hirap kang intindihin yun, Rading? Hayop ka, isang ilang. Dahil para sa kapakanan ng nakararami iniisip ko. Hindi katulad mo, na puro perang pinaiiral sa buhay. Hayop ka! Tado ka, ha? Rading, kapag hindi ka pa tumigil, papatulan na kita. O, hindi mo mabuti! Sige, suntukan tayo! Hayop ka! Sa kanya na ang gamit nyo. Sige na. Sumakay na kayo! Sumakay na kayo ng mga aircraft dito sa truck! Baka po kasi
kasi bigla ito Tabi. umalis. May iwan po kayo. Tara na. Mahirap nang maiwan tayo ng truck. Maiwalay tayo sa mga pamilya natin. Lalo na, hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin. Nararamdaman mo ba nararamdaman ko, Efren? Para tayong mga basurang hahakutin. Pagkatapos, basta na lang itatambak kung saan. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin ang ipinangako nilang rehabilitasyon at pabahay. Kahit paano, may babagsakan pa rin tayo. Hanggang sa huli, hindi pa rin nila pinakikinggan ang mga boses natin. Ang mga hinaing natin na pilit lamang tayong namumuhay sa gitna ng matinding kahirapan. Oh, Alis na po ang truck! maandar na truck. Rabi, tara na! Sumakay na tayo! Ay, nako. Nakapanlulo mo naman talaga yung pagkakabagsak natin dito sa lugar na ito, Dolor. Para tayong nasa disyerto. Dinala ba tayo dito? Para dito na rin mamatay? Alam mo, Belen, ang isang pinagpapasalamat ko sa pagkakadala sa atin sa lugar na ito, magkadikit lang yung mga unit na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, magkakatulungan pa rin tayo. Gayon nung nasa pangisdahan tayo. At isa pa, yun na hintong pag-aaral ni Amor dahil lang sa wala sa panahong pagkaka-relocate sa atin. Pati edukasyon ng anak ko naapektuhan. Ang mabuti pa, tara, maglakad-lakad tayo sa paligid para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Aba, imposible namang walang mga eskwelahan at ospital na malapit dito. At saka ang isa pa natin dapat hanapin, yung palengke. Dahil doon tayo makakakita ng hanap buhay. Kaninang madaling araw ko pa naririnig yung ingay sa may likod bahay. Parang may nagbubungkal ng lupa. Tiyak, hindi naman si Belin dahil maaga ko sila nakitang umalis ni Dolor para maganap daw ng pagkakakitaan sa palengke. Pero imposible din si Amor. Mabuti pa, tingnan ko na lang kung sino may gawa ng ingay na naririnig ko. Itay? Amor? Ikaw ang... Tay, nakita ko po kasi itong mga supot ng mga bininang sili, okra at saluyot sa isang bakanting unit. Dito rin po sa hilera ng unit natin. Siguro, hindi interesado yung dating nakatira doon. Kaya basta itinapo na lang itong mga binhi. Mahirap ang magbungkal ng lupa. Mabuti pa ako nagagawa nun para sa mga hilerang pagtataniman mo. Salamat po, Tay. Basta susundin ko lang po yung mga paraan ng pagtatanim na nakasulat dito sa likod ng mga supot. Sige anak, baka bago magtangali, naigawa na kita ng mga hilerang pagtataniman mo ng mga binhing yan. Ay, salamat po. Tay, pwede pong dagdagan nyo ng 2 pang hilera para pagtataniman ko naman po ng talbos ng kamote at kangkong. Mabilis po kasing tumubo ang mga yun eh. Oh, sige, walang problema. Tsaka nga po pala, magre-request po kung igawa nyo na ako ng isang maliit na kulungan muna. Anuhin mo naman ang kulungan. Ano ilalagay mo dun? Magpapabili po ako kay inay ng mga leghorn chicken sa palengke. Madali po kasing mangitlog ang mga yun eh. Kaya pararamihin ko po para mangitlog din ng marami. Kaya pagawa na rin po ako ng kulungan, no? Para sa mga leghorn na alagaan ko, ha, Tay? Ang lalago na ng mga bunga ng mga tanim ni Amor, no, Belen? Oo. Abay,
sobra-sobra pa sa idinideliver natin sa mga suki nating may pwesto sa palengke. Malamig kasi yung mga kamay niya sa pagpapatubo ng halaman, Dolor. Kaya yung ultimong mga gulay na mahirap patubuin, aba, ay napabunga niya. Oo nga. Ba isipin mo ha, nagsimula lang sa mga binhing napulot niya. Pero ngayon, sari-sari na yung mga pananim niya. Nakatulong din ng malaki ang kaalamang natutuhan niya sa gardening nung junior high school. Kaya nga sa pagtungtong niya ng senior high, organic agriculture raw ang kukunin niyang program. Dahil gusto niyang maging agriculturist balang araw. Ano, Roddy? Napuno mo na bang lahat ng itlog ang mga tray na i-deliver natin sa mga suki natin tindahan? Oo. Kumpleto na lahat ng mga tray, Efren. Kaya sakay mo na ang mga tray dyan sa tricycle mo. Ay, siya nga pala. May natuklasan akong isang mini grocery sa dulo nitong settlement area. Inalo ko ng itlog ng may-ari. Abay, umorder ka agad ng 30 tray. Sakto. Napakaraming mga itlog ngayon ng mga Leghorn ni Amor. Madadagdagan ng kita natin, Efren. Oo nga. Siguro naman ngayon, sa maayos na buhay na nararanasan natin dito sa resettlement area, wala nang sama ng loob mo sa nangyaring reklamasyon? Ay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Efren, hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Amor, ipinakita niya sa ating may maganda ring anyo ang buhay rito. Ang mga kakayahan ng anak ko ang naging daan para maging produktibo ang pamumuhay natin dito. Kaya alam mo, kahit sa pinakamabibigat mang sandali sa ating mga buhay, huwag tayong bibitiw rin. Buhay ang ating Diyos at lagi tayong pinagpapala ng kanyang mga kamay. Tama ka, Efren. At nararapat lang natugon sa mga biyaya ng nasa itaas ang mga paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa kanya pa rin nagmumula ang kabutihan. Dumarating ang mga pagpapala sa mga taong nagsisikap at hindi lumilihis sa pananampalataya. Dahil mula sa pinakamagagandang pagpapala, ang mga ito ang pinagmumula ng lakas para sa mga araw ng kapaguran at mga oras ng kapighatian. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlan. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.